Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung punto sa buhay na mapapahinto ka, tapos bigla mong maiisip, ano ba to? Bakit parang ako lang lagi ang talo? Bakit parang ako yung sobrang nagmamahal, pero ako rin yung sobrang nasasaktan? Minsan kasi, may ugali tayong mga tao na kahit halatang halata na, sige pa rin. Kahit kitang-kita na sa harap mo ang mali, pinipili mo pa ring ipikit ang mata. At hindi dahil mahina ka ha, kundi dahil mahal mo, dahil umaasa ka, dahil naniniwala ka na baka bukas, bigla na lang magbago ang lahat. Pero may araw talaga na mapapagod ka. May araw na mapapatingin ka sa sarili mo sa salamin at sasabihin mo, tama na, hindi na ako magpapakatanga. At doon nagsisimula ang totoong pagbabago. Kasi isipin mo, ilang beses ka nang nagtiwala, ilang beses ka nang nagpalugi, ilang gabing nagpakatatag kahit ikaw mismo gusto mo nang bumigay. Ilang pagkakataon mo nang ipinaglaban ng taong hindi naman marunong lumaban para sa'yo. At sa totoo lang, hindi mo na mabilang kung ilang pagkakataon kang nagpakamartir para lang sa ikabubuti ng relasyon, kuno. Pero ngayon, habang nanonood ka ng video na to, may pakiramdam akong may tanong ka sa puso mo. Ano nga ba ang mangyayari kung hindi na ako magpapakatanga? At kung iyan ang tanong mo, tara, pag-usapan natin ng mahinahon. Parang kwentuhan lang sa balkonahe habang umiinom ng kape. Kasi ang hindi pagpapakatanga, hindi yan pagiging masama. Hindi yan pagiging bitter. Hindi yan pagiging matigas ang puso. Ang hindi pagpapakatanga ay paraan para bumalik sa sarili mo. Para makita mo ulit kung sino ka bago ka nalugmok sa sobrang pag-intindi sa mga taong hindi naman marunong mag-intindi sa'yo. At unang mangyayari kapag tumigil ka na magpakasira ng sariling damdamin, humihinga ka ulit, yung malalim na hinga. Yung matagal mo nang hindi nagagawa kasi puro kaba, takot, at pag-aalala ang laman ng dibdib mo. Mapapansin mong parang gumaan ka. Parang biglang may nabunot na tinik sa dibdib mo. Kasi sa wakas kahit hindi mo sabihin ng malakas pinili mo na ang sarili mo. At habang dahan-dahan kang lumalayo sa sakit, mapapansin mo ang isa pang bagay. Nakakakita ka ulit. Oo, nakakakita ka ulit. Kasi habang nasa loob ka ng isang gulong-gulungan na relasyon, minsan bulag ka eh. Hindi mo nakikita kung paano ka pinapalitan. Hindi mo nararamdaman kung paano ka binabaliwala. Hindi mo napapansin kung paano unti-unti kang nawawala habang pilit mong hinahawakan ang hindi naman talaga sayo. Pero kapag di ka na pumapayag, maulit ang sakit. Doon lumilinaw ang lahat. Parang biglang tumigil ang ulan, tapos makikita mong basa ka pala ng matagal. Mapapaisip ka, ganito na pala ako katagal nagpapakahirap? Ganito na pala kalalim ang binagsak ko? At magagalit ka, totoo yan. Pero yung galit na yan hindi para maghiganti. Galit yan para matauhan ka, para maalala mo kung ano ang hindi mo na dapat binabalikan. Tapos eto pa, kapag hindi ka na nagpapakatanga, nagbabago ang paraan mo mag-isip. Dati gusto mo lagi ikaw ang may sagot sa lahat. Gusto mo ayusin, intindihin, habulin, suyuin. Pero ngayon, bigla mong marirealize, hindi lahat dapat inaalagaan. Hindi lahat dapat pinipilit. At hindi lahat ng iniwan ka ay worth habulin. Magiging mas mapanuri ka, mas mapagmatyag, mas marunong kumilatis ng tao. Kasi nakita mo na kung ano ang itsura ng sakit. Naranasan mo na kung paano ang pakiramdam ng paulit-ulit na mali. At habang nagbabago ang loob mo, may isa pang magandang nangyayari. Natatauhan ka sa kung gaano ka kahalaga. Kasi dati iniisip mo, siguro kaya hindi niya ako pinipili, may kulang sa akin. Hindi. Hindi ikaw ang kulang. Hindi ikaw ang mali. Hindi ikaw ang problema. Kulang siya sa pag-appreciate. Mali siya sa pagtrato. Problema niya ang hindi ka kayang pahalagahan. At kapag hindi ka na nagpapakatanga, nag-iiba ang tono ng buhay. Hindi mo nahahayaang kontrolin ka ng paghihintay sa chat na hindi naman dumarating. Hindi mo nahahayaan ang sarili mong magmakaawa sa atensyon na dapat naman talaga ibinibigay sa'yo. Hindi mo na ipaglalaban ang taong hindi man lang kayang tumayo sa tabi mo. Hindi ka na nag-aaksaya ng panahon. At ang oras na dati, inuubos mo sa pag-iisip kung bakit ka hindi mahal ng mahal mo, bigla mo nang ibinabalik sa sarili mo. Diyan nagsisimula ang panibagong buhay. Yung wala kang hinahabol. Walang pinipilit. Walang hinihintay. Kundi ang araw na gising ka, mas magaan, mas payapa, mas buo, at minsan mapapaisip ka na lang bigla. Ganito pala kaganda ang pakiramdam kapag hindi ka na nagpapakamangmang sa pag-ibig. At habang lumalalim ang kwentuhan natin, dumadating yung susunod na realidad na mararamdaman mo kapag hindi ka na nagpapakatanga yung uri ng katahimikan na dati hindi mo maabot.
Yung hindi na ikaw ang natataranta, hindi na ikaw ang takot, hindi na ikaw ang nagbabakasakali. Yung kaya mo nang tumingin sa isang tao at sabihin sa sarili mo, kung aalis siya, hayaan mo. Kung mananatili siya, mas mabuti. Pero hindi na ako magmamakaawa. At sa puntong yan may bago na namang mababalikan sa puso mo. Yung lakas na matagal nang natabunan sa sobrang pagbigay mo sa maling tao. At habang unti-unti mong binabalikan ang sarili mo, doon papasok ang isa sa pinakamagandang nangyayari kapag hindi ka na nagpapakatanga. At habang tinatanggap mo na ang bagong lakas na yon sa loob mo, mapapansin mong may kakaibang tahimik na dumadating. Hindi yung tahimik na malungkot o nag-iisa, ha? Hindi yung tipong umiiyak ka sa unan kasi wala ka ng hawak na pagmamahal. Hindi ganun. Ito yung tahimik na nakakapagpagaling. Tahimik na parang pahinga. Tahimik na parang sa wakas, hindi mo na kailangan patunayan ang sarili mo sa kung sino man. Tahimik na parang, ay ganito pala ang pakiramdam ng hindi nagpupumilit sa maling tao. At sa gitna ng tahimik na yan, dahan-dahan mong napapansin isang simpleng bagay. Mas nakikilala mo ang sarili mo. Mas naririnig mo yung boses mo. Kasi dati, puro boses ng iba ang inuuna mo. Puro emosyon ng iba ang iniintindi mo. Puro pangangailangan nila ang sinasalo mo. Pero ngayon, parang biglang may tumigil sa loob mo at nagbibigay espasyo para tanungin ka. Ano nga bang gusto mo? Ano nga bang kailangan mo? Ano nga bang halaga mo? At dito nagiging mas malinaw ang isa sa pinakamahalagang nangyayari kapag hindi ka na nagpapakatanga. Mas nagiging mapili ka sa sino ang hinahayaan mong pumasok sa buhay mo. Hindi na pwedeng basta-basta na lang. Hindi na pwede yung kahit sinong marunong mag-sweet talk, papatulugin mo sa puso mo. Hindi na pwede yung kaunting attention, akala mo destiny na. Hindi na pwede yung konting effort, akala mo pagmamahal na. Ngayon, tinitignan mo na kung totoo ba, kung pareho ba kayo ng hakbang, kung kaya ka ba niyang sabayan, kung kaya ba niyang hawakan ka, hindi lang kapag masaya, kundi pati kapag mahirap na. Mapapansin mo rin na mas lumalawak ang pag-unawa mo. Dati, konting paglamig lang niya, stressed ka na. Dati, pag late nag-reply, parang katapusan ng mundo. Dati kapag hindi ka sinama, akala mo may kapalit ka na agad. Pero ngayon, mas malalim ka ng huminga. Hindi na mabilis ang trigger mo. Hindi na basta-basta tumatakbo ang isip mo sa worst scenario. Kasi alam mo na, hindi mo hawak ang lahat. Alam mo na, hindi mo responsibilidad ayusin ang taong ayaw ayusin ang sarili nila. At higit sa lahat, alam mo na, hindi ikaw ang problema. Sa ganitong yugto, may isang maganda pang nangyayari. Nagiging mas mataas ang pamantayan mo. Hindi na pwede yung feelings lang. Hindi na pwede yung kilig-kilig lang. Hindi na pwede yung puro salita pero wala namang gawa. Hindi na pwede yung ikaw ang sunod ng sunod. Ngayon, ang pamantayan mo ay respeto. Katatagan. Katapatan. Yung hindi ka ipapahiya. Yung hindi ka ipaparamdam na kulang ka. Yung hindi ka nagpapababa sa sarili mong halaga para lang may matanggap kang konting pagmamahal. At habang tumatagal, mapapansin mo pang may isa pang kakaibang pagbabago. Nagiging mas maingat ka sa kung sino ang binibigyan mo ng access sa puso mo. Yung tipong dati, kahit sinong kumatok pagbubuksan mo. Ngayon? Teka lang, sino ka ba? Anong intensyon mo? Ano ang gusto mong mangyari? At karapat dapat ka bang pumasok dito? Hindi dahil naging mapait ka, kundi dahil naging matalino. Kasi kapag ilang beses ka nang nasaktan, natural lang na matuto ka. Natural lang na maging maingat ka. Natural lang na hindi mo na ibibigay ang buong puso mo ng basta-basta. At sa puntong marunong ka ng pumili, doon mo malalaman ang totoong halaga ng sarili mong kapayapaan. Kapayapaan na dati, hindi mo man lang napapansin kasi sobrang dami mong inaalala. Kapayapaan na dati, hindi mo mahanap kasi lagi kang nag-a-adjust, lagi kang sumusuyo, lagi kang humahabol. Kapayapaan na dati, hindi mo makita kasi puro pagod, kaba at takot ang pinaluluhod mo sa araw-araw. Pero ngayon, nararamdaman mo na ang katahimikan ng walang drama. Yung hindi mo kailangang magpanggap, yung hindi mo kailangang magpaliwanag, yung hindi mo kailangang manghingi ng pagmamahal, yung hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo. At habang mas nararamdaman mo tong bagong espasyong ginagawa mo para sa sarili mo, dito pumapasok ang isa pang napakahalagang nangyayari. Kapag tumigil ka na sa pagpapakatanga, natututunan mong pahalagahan ang sarili mo nang hindi mo kailangan ng anumang validation mula sa kahit sino. Hindi mo na hinihintay na may magsabi sa iyo na importante ka. Alam mo na, nararamdaman mo na. Tinatanggap mo na. Hindi mo na hinihintay na may pumili sa'yo. Kasi pinili mo na ang sarili mo. Hindi mo na hinihintay na may magbabalik sa'yo ng pagmamahal. Kasi natutunan mo nang mahalin ang sarili mo kahit walang tumutugon. At habang lumalalim to sa loob mo, napapansin mong unti-unti kang nagiging mas matatag. Hindi dahil wala ka nang nararamdaman, kundi dahil mas marunong ka nang humawak sa nararamdaman mo.
Hindi ka nasabog. Hindi ka nalutang sa emosyon. Hindi ka na magulo. Mas kalmado ka na, mas malinaw, mas nakatayo sa sarili mong lupa. At isang araw mapapaisip ka bigla, kung ganito pala kaganda ang pakiramdam ng hindi nagpapaulol sa maling tao, bakit ngayon ko lang to ginawa? Pero hindi mo sisihin ang sarili mo. Kasi alam mo na bawat tao may tamang oras ng pagkagising. At sa oras na ito, ikaw yon. Ikaw yung unti-unting lumalabas sa sugat. Ikaw yung unti-unting tumitindig. Ikaw yung unti-unting nagiging mas buo. Ikaw yung unti-unting natututo. At habang papunta tayo sa susunod na bahagi ng kwentong to, mas lumalalim pa yung mga nangyayari sa loob mo. Yung mga pagbabago na hindi mo agad mapapansin, pero siguradong mararamdaman mo pag tumagal. At habang nararamdaman mo na ang bagong lakas na yon sa loob mo, mapapansin mo ang isa pang pagbabago. Nagiging mas malinaw ang mga desisyon mo. Hindi mo na basta-basta sinasang-ayunan ang gusto ng iba. Hindi mo na ipinapasa ang kapangyarihan mo sa mga taong hindi marunong pahalagahan. Dati, kahit mali, kahit nasasaktan, pilit mo pa ring hinahabol ang tao. Ngayon, biglang naiintindihan mo na, hindi mo kailangang magpakasubo para mahalin ka. Dumating sa iyo ang isang kalmadong tapang. Hindi yung tapang na galit o matigas ang ulo, kundi yung tapang na alam mong hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kahit sino. Alam mong sapat ka na. At sa sapat na to, napapansin mo rin, mas nagiging maingat ka sa kung sino ang binibigyan mo ng puso mo. Hindi na basta-basta ang pagtitiwala mo. Hindi na basta-basta ang pagbibigay mo ng oras at damdamin mo. Napagtatanto mo rin na may kapangyarihan ka pala sa sarili mong kaligayahan. Hindi ka na umaasa sa kanila para maging buo. Hindi ka na nagtatakda ng sarili mo sa mood, galaw o desisyon ng iba. At habang tumatagal, unti-unti mo ring naiintindihan na hindi pagiging malupit o malupit sa puso ang dahilan, kundi ang pagiging matalino at protektado sa sarili mo. At habang napapansin mo to, may isa pang bagay na mararamdaman mo, ang kapayapaan. Hindi yung tahimik na may kaba o pag-aalala. Hindi yung tahimik na umiiyak sa dilim. Ito yung tahimik na alam mong nasa ayos ka. Alam mong nasa tamang landas ka. At hindi mo kailangang humabol sa mga maling tao. Parang isang bagyong tumigil at bigla mong naramdaman ang hangin sa mukha mo malinis, malaya at bago. Kasabay nito, mas nagiging mapanuri ka sa bawat kilos ng tao. Hindi mo na hinahayaan ang kaunting effort, ang konting pangakong maayos na tayo bukas, o yung puro salita pero walang gawa. Ngayon, nakikita mo ang tunay na intensyon ng bawat tao sa paligid mo. Alam mo na ang pagkakaiba ng tunay na pagmamahal at ng pansamantalang interes. Mas nagiging malinaw rin sa iyo ang sarili mong halaga. Dati iniisip mo na baka kulang ako, baka mali ako, baka ako ang problema. Ngayon naiintindihan mo na ang halaga mo ay hindi nakadepende sa kung sino ang kasama mo, kung gaano ka kadedma o kung sino ang nananatili. Sapat ka na at karapat-dapat ka sa respeto at pagmamahal na tunay. Habang patuloy kang tumitindig sa sarili mo, makikita mo rin na unti-unti mong natutunan ang pagbibigay ng tamang distansya. Hindi para saktan ng iba, kundi para protektahan ang sarili. Hindi ka na madaling magpahulog sa pain ng relasyon na paulit-ulit lang ang mali. Hindi ka na nag-aaksaya ng emosyon sa mga taong hindi naman nagbibigay pabalik. Dito mo rin mararamdaman ang isa sa pinakamagandang bahagi ng hindi pagpapakatanga. Natutunan mong mahalin ang sarili mo nang hindi ka umaasa sa approval ng iba. Hindi mo na kailangan ng kumpirmasyon para malaman na karapat-dapat ka. Hindi mo na kailangan ng sagot mula sa kanila para malaman na tama ang damdamin mo. At sa dami ng pagkakataon na dati binigay mo ng walang sukat, dito mo mararamdaman na ang pinakamahalagang relasyon ay yung relasyon mo sa sarili mo. At habang nararamdaman mo ang bagong lakas at kapayapaan na to, mapapansin mo rin ang isang bagay. Nagiging mas malinaw ang hinaharap mo. Hindi mo na inuuna ang kagustuhan ng iba kaysa sa sarili mo. Hindi mo na binabaliwala ang sarili mong pangangailangan. At sa bawat hakbang na hindi ka nagpapakatanga, mas napapalapit ka sa buhay na may dignidad, respeto at tunay na kapayapaan. Sa huli, mapapaisip ka, ganito pala ang pakiramdam kapag hindi ka na nagpapakatanga. Hindi ka perpekto, hindi mo rin kontrolado ang lahat. Pero mas marunong ka nang humawak sa sarili mong damdamin. Mas malinaw ang desisyon mo, mas ligtas ang puso mo. At higit sa lahat natutunan mo na, hindi mo kailangang baguhin ang iba para maging buo ka. Sapat na ang pagtanggap sa sarili mo at sapat na ang karapat-dapat na pagmamahal. Kapag naramdaman mong gusto mong bumalik sa dati, alalahanin mo. Hindi ito pagiging bitter. Ito ang pagiging matalino. Ito ang pagiging malakas. Ito ang pagbibigay ng respeto sa sarili mo.
Ito ang tunay na kalayaan sa puso, isip at damdamin. At sa bawat hakbang mo sa bagong buhay na to, lagi mong tatandaan, hindi mo kailangang pilitin ang iba para mahalin ka. Hindi mo kailangang habulin ang taong ayaw manatili. Hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo para lang may kasama sa gabi. Sa halip, piliin mo ang sarili mo. Piliin mo ang kapayapaan. Piliin mo ang dignidad. At piliin mo ang buhay na may puso at isip na buo kahit wala ang maling tao sa tabi mo. Tandaan, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng taong naaalala ka o sa dami ng pagmamahal na binibigay mo. Ang lakas ay nasusukat sa kung paano ka bumangon, paano ka tumayo, at paano mo pinapahalagahan ang sarili mo sa kabila ng lahat. Kaya itaas mo ang ulo mo, huminga ng malalim. At habang naglalakad ka sa buhay na may bagong tapang at linaw, tandaan mo, ang hindi pagpapakatanga ay hindi katapusan ng pagmamahal. Ito ang simula ng pagmamahal sa sarili mo at sa tamang tao sa tamang panahon. Ito rin ang magdadala ng tunay at buo na pagmamahal sa buhay mo. Quick lang, bago makalimutan, i-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.